Daan-daan ng mga barangay sa Cordillera Region ang apektado ng malawakang baha at landslide kung saan aabot naman sa higit 6.7 million pesos na halaga ng humanitarian assistance ang ipinamahagi ng mga LGUs at DSWD. Ang detalye sa report ni Janice Dennis ng PTV Cordillera. Ngayong tuloy-tuloy ang pag-uulan dahil sa habagat at sunod-sunod na bagyo. Pangunahing banta sa Cordillera Region ang pagguho ng lupa. Sa datos ng Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau, tinatayang 700 na barangay sa rehiyon ang nabibilang sa susceptible ng rain-induced flood at landslide, karamihan sa probinsya ng Benguet, Kalinga, Ifugao at Mountain Province. Inirekomenda ng MGB sa mga lokal na pamahalaan ang pagsagawa ng preemptive evacuation ng mga residente na nananatili sa mga high to very high susceptible areas. Nagpakawala na rin ng tubig ang 3 gate ng Ambuklaw Dam. 6 na gate naman sa Binga Dam. Pinayuhan ng mga residente na huwag munang magpunta sa ilog na konektado sa 2 dam. Sa pinakahuling tala naman ng Department of Social Welfare and Development Office Cordillera, aabot sa 103 na barangay ang apektado dahil sa bagyong Krising at habagat sa rehiyon. Nasa 9,000 na pamilya na binubuo ng 28,000 na individual ang apektado. 8,000 na pamilya ang apektado sa Abra, 500 sa Benguet, 56 sa Baguio City, 45 naman sa Apayao, 23 naman sa Mountain Province, 7 sa Ifugao at 2 sa Kalinga. 23 naman na bahay ang nasira dahil sa bagyo. Namigay na rin ang DSWD at LGUs ng aabot sa 6.7 million pesos na halaga ng humanitarian assistance. Sa Abra, nananatiling isolated ang ilang barangay sa Bangged, San Quintin at Langiden. Tumaas kasi ang tubig sa Abra River at wala pang tulay kaya pahirapan ang pag-abot ng tulong sa mga konektadong komunidad. Tinututukan ng mga lokal na pamahalaan ang mga low-lying area sa Abra para sa posibleng pagbaha. Mag-ingat pa rin po, stay safe and stay dry, huwag po lumusog sa kung saan-saan. Kung hindi po mahalaga, huwag na lang po lumabas ng mga kabahayan ninyo. Kung hindi po mahalaga yung mga pupuntahan nyo para iwas po disgrasya. Sa Apayao naman, naabutan na ng tulong ang 4 na barangay sa Kalanasan, Apayao na isolated dahil sa pagguho ng lupa sa mga kalsada. Mahigpit na pinaghahandaan ang posibleng epekto ng panibagong bagyo. At ito yung low-lying areas, no, na i-warning ko man ito yung LGUs na yun na mag-evacuate kayo mag-evacuate. And anyway, dapat evacuation centers na yun readily available. Samantala, ipinagbabawal naman ng Department of Tourism Cordillera ang mga outdoor activities ngayong nararamdaman ang epekto ng habagat at bagyong Emong. Ipinaalala sa mga tourism establishment na i-activate ang mga protocol at isagawa ang mga safety measure para sa seguridad ng kanilang kliyente. Samantala, nagsagawa ng monitoring sa presyo ng mga basic necessities at prime commodities ang DTI Cordillera para makasigurado na may access ang publiko at masiguro ang stable na presyo lalo na sa mga lugar na apektado ng bagyo. Janice Dennis para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.